Sa buhay natin, lagi mong piliin ang maging masaya. Dahil sa bawat araw na lumilipas, hindi mo na maibabalik pa ang nakaraang sana. Binigyan mo ng pagkakataon ng puso mo na lumigaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Akala ko magiging masaya lang kami ni Teo. Akala ko hindi niya ako iiwan. Pero bakit ganito? Bakit kailangang mangyari sa kanya ang ganitong bagay? Mula dito sa gilid ng pintuan kung saan ipinasok si Teo, naghihintay lang ako at nagdarasal na sana walang mangyaring masama sa kanya. Na sana hindi mapahamak si Teo. Sa bawat pagpatak ng oras, naghihintay ako. At alam kong walang mangyayaring masama kay Teo. Alam ko yun. Sigurado ako. Teo, alam kong hindi mo ako iiwan. Alam kong lalaban ka. At patuloy akong magdarasal para di ka mapahamak. Mula sa pintuan kung saan ipinasok si Teo, lumabas ang isang doktor na agad akong kinausap. Dok, kamusta na po siya? I'm sorry. Pero ginawa na namin ang lahat. Wala na siya. Isang sandaling tumigil ang mundo ko. Isang sandaling umaagos lang ang mga luha ko. Habang tila ba nauupos ako sa kawalang pag-asa. Hindi ito totoo. Hindi ako iiwan ni Teo. Alam ko yun. Hindi niya ako iiwan. Marahan akong pumasok sa silid kung saan nakita ko si Teo. Nakahiga siya. Nakapikit ang mga mata. At alam kong natutulog lang siya. Sa bawat paghakbang ko, papalapit sa katawan ni Teo, nadudurog ng lubusan ng puso ko. Hindi ito totoo. Alam ko natutulog lang si Teo. Hindi ito totoo. Agad kong hinawakan ng kanyang mga kamay. Mainit pa yung mga kamay ni Teo. Alam kong magigising pa siya. Alam ko yun. Nararamdaman ko yun. Kahit alam kong wala na talaga. Teo, gumising ka na. Huwag mo kong iwan. Pakiusap, gumising ka na. Pakiusap, Teo. Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba magsasama tayo hanggang wakas? Bakit mo ko iniwan ng ganito? Bakit, Teo? Hindi ko kakayanin na mawala ka, Teo, kasi ikaw yung buhay ko. Kaya pakiusap, gumising ka na. Walang kasing sakit na mawala ng taong minamahal mo, na bigla na lang maglalaho sa buhay mo. Habang hawak ko ang kamay ni Teo,
Umaagos lang ang mga luha ko. Naghihintay ng himala. Umaasa na sana panaginip lang ang lahat. Subalit hindi isang panaginip ang lahat. Dahil tuluyan na akong iniwan ni Teo. Tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Tangay ang puso ko at lahat ng mga pangarap ko. Wala nang bukas na naghihintay. Tapos na ang lahat. At ako eto, mababaon sa alaalang dadalahin ko hanggang wakas. Teo, mahal na mahal kita. Sir, kailangan na pong dalahin sa morgue ang labi ng pasyente. Mula sa puting tela na hawak ng isang nurse, kinuha ko to at ako na nagtakip sa katawan ni Teo. At habang dinadala sa morgue si Teo, nasa tabi niya lang ako. Kasama niya ako at sasamahan ko siya kahit saan siya magpunta. Pagpasok namin sa morgue, hindi ko pa din iniiwan si Teo kahit bawal pumasok sa loob. Hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Nandito lang ako sa tabi niya. Nakaupo lang ako dito habang pinagmamasdan ng paligid ko. Ako lang ang buhay dito. Puro nakatakip ng puting tela ang mga nakikita ko. Medyo natatakot tuloy ako kasi naman, ewan ko ba, pero kinikilabutan ako. Tapos, yung nakahiga sa may likuran ko na nakatakip ng puting tela, parang narinig ko na humihinga. Napalingon talaga ako sa likod ko, sa takot. Tapos, pinagmamasdan ko lang. Kinikilabutan na ako. Puro patay yung kasama ko. Kaya ito, humarap na ulit ako kay Teo. Kaya lang, pagharap ko kay Teo, halos sumabog ang puso ko sa takot. Kasi naman, nakaupo na si Teo na nakatakip pa din ng puting kumot. Nahulog talaga ako sa kinauupuan ko tapos muntik na akong tumakbo papalabas dahil sa takot. Kaya lang, bakit nakaupo si Teo? Agad kong tinanggal ang kubot na nakatakip sa kanya tapos eto, nakita ko na nakamulat ang kanyang mga mata. Habang tulala. Teo, buhay ka ba? Jiro, nasan tayo? Bakit sobrang lamig dito? Hindi na ako nakapagsalita nang sumagot si Teo. Sa halip, iyakap ko na lang siya ng napakahigpit at napawi na lahat ng kalungkutan ko. Jiro, teka lang. Ano bang nangyari? Teo, akala ko namatay ka na. Bakit, Jiro? Namatay na ba ako? Oo, Teo. Kanina. Buti bumalik ka na. Ganun ba, Jiro? Alam mo, nanaginip ako. Nakita kita na umiiyak tapos tinatawag mo yung pangalan ko. Kaya nilapitan kita kaagad. Tapos eto, nagising na ako bigla. Teo, tara na. Ilalabas na kita dito. Wika ako. Kaya ito, itinulak ko na papalabas yung higaan ni Teo na may gulong. At nung may makakita sa amin ni Teo,
Nagulat sila kasi naman kanina ipatay na si Teo. Pero ngayon, eto siya. Nakaupo sa higaan habang tinutulak ko pabalik dun sa doktor na nagsabi sa akin na wala na si Teo. At nang makita ni Doc si Teo, ibinalik siya sa silid kung saan siya una ipinasok. Tapos eto, naghihintay lang ako sa labas. At ilang saglit lang nakalipas, lumabas na ulit ang doktor ni Teo. Dok, kamusta po? Iho, okay na siya. Kailangan na lang niyang magpagaling ng mga sugat niya. Alam mo, Iho, hindi ko alam kung anong himala ang nangyari. Pero mahiwaga talaga sa mundong ito. At masaya ako para sa inyo. Napangiti na lang si Doc. Tapos, tinapik yung balikat ko at eto. Pinapasok na niya ako at nakita ko ng muli ang mga ngiti sa labi ni Teo. Mga ngiting akala ko ay di ko na muling makikita sa buong buhay ko.